Magandang umaga mga bata! Ngayon, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga ulit mga bata! Ngayon, bago kayo umupo, pakiayos na inyong mga upuan at pakipulot ng mga basura na nasa ilalim na inyong upuan at sa kiliran. Ngayon, maaari na kayong umupo. Ngayon, tatawagin ko ang iyong pangalan iisa-isa at pakitaas na iyong kanang kamay kung ang iyong pangalan ay natawag at sabihin na narito po ako. Malinaw ba? Mabuti. Ngayon, nasaan si Alangilan Claire? Narito, mabuti. Si Lufa Julian? Narito rin. Si Montesclaros Brian? Mabuti, narito. Si Trismondo Marjun, narito rin. Lahat kayo ay narito at walang libay. Ngayon, bigyan ng iyong sarili ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ngayon, meron akong mga patakaran sa ating klase ngayon. Una ay makinig ng mabuti. Pangalawa ay umupo ng maayos. Pangatlo, pakitaas na inyong kanang kamay kung gusto niyo sumagot o merong itatanong. Pang-apat ay respetuhin natin ang isa't isa. Malinaw ba? Mabuti. Ngayon, sino ang makapagsabi kung ano ang ating tinalakay kahapon? Okay? Ang ating tinalakay na kahapon ay tungkol sa tula. Magaling at iyon ay na hindi kalimutan. Okay. Ngayon, bago tayo dadako sa ating paksa, meron tayong aktibidad na ating sasagutan. Una, basahin natin ang panuto. Hanapin sa kahon ang tamang sagot. So, hanapin nyo dito sa kahon ang iyong sagot. Una, sabay-sabay nating babasahin. Butot, balat, lumilipad. Ito ay saranggola. Sa letrang I. Pangalawa, malayo sa bituka. Ano kaya ito? Ito ay hindi malubha. Sa letrang H. Pangatlo, nasa Diyos ang awa, nasapat lang ang gawa. Ito ay ano kaya? Tao. Sa letra A. Pang-apat, makati ang dila. Ito ay ano kaya? Madaldal. Sa letra J. Ngayon, pang-5, hindi hari, hindi pari, ngunit ang damit ay sari-sari. Ano kaya ito? Ito ay sampayan? Tama? Tama. Sa letrang D. Sunod, kung hindi patlang, hindi bubukol. Ito ay ukol. Sa letrang C. Pang-7, kung sino ang umako, siyang napapako. Ano kayang ibig sabihin nito? Ito kaya ay, ang sinumang umako ay kasalanan, ng kasalanan ay siyang napaparusahan? Tama kaya? Tama. Ito ay sa letrang E. Okay. Number 8. Walang mahirap na gawa kapag patlang sa tiyaga. Ito ay dinaan. Sa letra F. Pang-9. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi nakararating sa paroroonan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito ay kahit anuman ang nakamit mo sa buhay, huwag kakalimutang balikan kung saan ka nanggaling at maging mapagkumbaba. Tama ba? Tama. Ito ay sa letrang
J. Panghuli. Hinila ko ang baging. Sumigaw ang matsing. Ano kaya ito? Ito kaya ay kampana? Tama ba? Tama. Sa letra B. Mabuti at kayo ay nakakuha ng 10. Ngayon, meron naman tayong susunod na aktibidad na ating sasagutan. Okay? Huwag maingay mga bata. Ito ay hanapin ang iyong tamang sagot sa halay A, sa halay B. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Okay? Hanapin nyo sa halay B ang inyong sagot para sa halay A. Ngayon, sabay-sabay nating sasagutan ito. Una, ano kaya ang ibig sabihin ng karunungan? Nasaan kaya ito? Sinong sumagot? Okay? Ay, yung sagot ay sa letra A. Basahin natin sabay-sabay ang letra A. Isa itong marunong o matalinong pag-iisip o kaisipan. Tama? Tama. At ito ay ang karunungan. Magaling sa letra A. Pangalawa, kultura. Saan kaya dito ang sagot o ang definisyon ng kultura? Okay. Ano ang iyong sagot? Sa letra C. Okay, basahin natin sabay-sabay sa letra C. Kabuuan ng mga kaugalian, paniniwala, gawi, at tradisyon ng isang grupo ng mga tao. Tama. Sa letra C. Ngayon, panitikan. Sino ang makapagsagot kung ano ang panitikan? Ang iyong sagot ay sa letra D. Basahin natin sabay-sabay sa letra D. Ito ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. Tama. At ito ay ang panitikan. Pang-apat, lipunan. Nasaan kaya dito ang definisyon ng lipunan? Sinong sasagot? Ikaw. Ang iyong sagot ay sa letra B. Okay, basahin natin sabay-sabay sa letra B. Tumutukoy sa isang pangkat ng mga tao na nabubuhay ng magkakasama sa isang particular na lugar. Tama. At ito ay ang lipunan. Ngayon, panghuli, ano kaya ang kaalaman? Saan dito ang sagot o ang definisyon ng kaalaman? Okay, sino? Okay, ang iyong sagot ay sa letra E. Okay, basahin natin sabay-sabay. Kakayahang nakukuha ng isang tao sa pamagitan ng karanasan o pag-aaral o ang pagkakaintindi sa paksa. Magaling. Tama ang inyong sagot. Ito ay ang kaalaman. Ngayon, talagang magaling kayo sa ating aktibidad ngayong araw. Ngayon, meron na ba kayong idea kung ano ang paksa na ating tatalakayin ngayon? Meron ba? Wala. Ngayon, malalaman nyo na kung ano ang tatalakayin ngayong araw. Okay?
At ito ay ang karunungang bayan. Okay, basahin natin sabay-sabay ang karunungang bayan. Ito ay tinatawag ding kaalamang bayan. At ito ay isang uri ng panitika na nagpapahayag ng pangyayari, kaisipan at tradisyon ng isang lipunan o pangkat. Ito rin ay itinuturing na pamanang kalinangan na may kaugnayan sa kasaysayan ng ating bansa. Ngayon, meron ba kayong idea kung ano ang karunungang bayan o ay yung pagkaintindi sa definisyon na ito? Meron ba? Wala pa. Ngayon, mas lilinangin pa natin ang iyong kaisipan kung ano nga ba ang karunungang bayan. May iba't ibang uri ng karunungang bayan. Una ay basahin muna natin ang definisyon para ating masagutan kung ano nga ba ito. Basahin natin sabay-sabay. Ito ay binubuo ng mga matalinghagang pahayag na ginagamit ng matanda noong unang panahon upang mangaral at akayin ang kabataan tungo sa kabutihan at kagandahang asal. Ano kaya ito? Ito ay salawikain. Tama. Ito ay salawikain. Merong halimbawa ang salawikain. Unang halimbawa, basahin sabay-sabay. Ang edukasyon ay ang tanging yaman na hindi mananakaw ni numan. Meron ba kayong idea? Ang salawikain mga bata, ito rin ay kadalasang kasabihan rin, no? Okay? Pangalawang halimbawa, basahin, hindi kilala ang bayani sa salita, kundi sa kanyang kilos at gawa. Ngayon mga bata, again, ang salawikain ay tungkol sa mga pahayag na may mapupulutang aral o kabutihang asal. Kagaya nito, hindi kilala ang bayani sa salita kundi sa kanyang kilos at gawa. Tama. Maprove sa usa ka tawo nga tungod sa iyahang kilos, dili lang sa salita. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang uri ng karunungang bayan. Basahin natin sabay-sabay ang definisyon. Ito ay isang paraan ng pagpukaw at paghasa ng kaisipan ng tao sa pamamagitan ng patalinghagang pananalita. Ano kaya ito? Base sa mga nawawalang letra. Ito ay sawikain. Tama. Ngayon, meron tayong halimbawa para sa sawikain. Basahin sabay-sabay. Bahag ang buntot. Ibig sabihin ay takot. Pangalawang halimbawa, binawian ng buhay. Ang ibig sabihin ay namatay. Ngayon, merong pang ibang halimbawa ng sawikain. Meron ba kayong halimbawa? Tama. Isa na rin ang ilaw ng tahanan. Ibig sabihin ay ina. Sino pa? Tama, haligi ng tahanan. Ibig sabihin ay ang ama. Magaling. Ngayon, dadako naman tayo sa ikatlong uri ng karunungang bayan. At ito
ay ang susunod. Yun, basahin sabay-sabay ang definisyon. Ito ay isang klase ng pahayag na nagbibigay ng payo o nagsasaan ng katotohanan kung saan ang mga salitang ginagamit ay payak at madaling intindihin. Ngayon, ano kaya ito? Base sa mga natitira at nawawalang letra. Meron bang sasagot? Okay? Ito ay kasabihan, tama, magaling. Ito ay kasabihan. Ngayon, meron tayong halimbawa para sa kasabihan. Una, ang katotohanan kahit na ibaon, mabubulgar din pagdating ng panahon. Nakaintindi ba kayo, class? Base sa ano na to? Sentence? Mabuti. In short, class, ang kasabihan ay madali lamang nating intindihin. Kagaya nito, ang katotohanan kahit na ibaon, mabubulgar din pagdating ng panahon. Ibig sabihin, kana inyong sikreto dira, mabulgar na pohon. Dili pa karon. Okay? Sunod na halimbawa. Punutin ang mabuti, iwaksi ang masama. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Meron bang sasagot? Okay? Tama! Dapat natin pulutin ang mabuti dahil ito ang nakapabubuti sa atin at iwaksi ang masama. Dahil iyon ang magpapalagay natin sa kahamakan. Mabuti at naintindihan nyo. Ngayon, dadako naman tayo sa pang-apat na uri ng karunungang bayan. Sabay-sabay natin basahin ang definisyon. Tinatawag na riddle sa English. Ito ay isang parirala o pangungusap na patula o tuluyan at naglalaman ng mga talinghaga. Ngayon, mayroon ba kayong idea kung ano ito? Ito ay ang bugtong. Magaling. Ito ay ang bugtong na tinatawag sa English na riddles. Yung class, alam niyo ba kung ano ang bugtong? Lahat kayo ay alam kung ano ang bugtong. Ngayon, babasahin natin ang halimbawa ng bugtong. Una, kung kailan mo pinatay saka pa humaba ang buhay, ano kaya ang ibig sabihin nito? O ano ang tinutukoy nito? Ito ay ang kandila. Magaling. Ito ay ang kandila. Iyon. Dadako naman tayo sa ikalawang halimbawa. Basahin. Dalawang batong itim, malayo ang nararating. Ito ay mata. Magaling. Ngayon, class, sinong makapagbibigay ng halimbawa ng bugtong? O ikaw? Pakilakas? Kay, ano? Butot, balat, lumilipad. Ano kaya ito, mga bata? Butot, balat, lumilipad. Ito ay saranggola. Magaling. Meron pa ba? Sino pang makapagbibigay ng halimbawa ng bugtong? Okay? Ito na si Kaka, Bubuka, Bukaka. Ano kaya ito? Ito ay gunting. Magaling, mga bata. Ngayon, naintindihan niyo ba kung ano ang bugtong? Ito ay tinatawag sa English na riddles. Okay, ngayon, panghuli.
Basahin sabay-sabay ang definisyon. Ito ay isang paraan para tumalas ang isipan. Gumigising ito sa isipan ng tao upang bumuo ng isang kalutasan sa suliranin. Ano kaya ito base sa inyong nakikita na nawawala at nakikitang letra? Ito ay palaisipan. Magaling. Ito ay ang palaisipan. Ngayon, basahin natin sabay-sabay ang halimbawa ng palaisipan. Nang aking bilhin ito ay pabisukat, nang aking buksan ito ay naging pabilog, at nang aking kainin ito ay naging tatsulok. Ano kaya ito? Ito ay pizza pie. Very good. Ang sagot ay pizza pie. Ngayon, class, para mas maintindihan nyo kung ano talaga ang palaisipan ay tumatalas sa inyong isipan para makakuha ng tamang sagot o solusyon sa suliranin. Kagaya nito ng ating halimbawa. Naiintindihan ba, mga bata? Mabuti! Ngayon, naiintindihan nyo na ang ating paksa ngayon? Meron kayong individual na aktibidad na iyong sasagutan. Saglit muna, mga bata. Huwag maingay. Okay, ito ang iyong sagutang papel. Okay, pakipasa sa iyong likuran. Ngayon, babasahin natin sabay-sabay ang panuto. Sabay-sabay. Tukuyin kung tama o mali ang nakasalong guhit. Isulat ang tama kung wasto ang nakasalong guhit. Kapag ito naman ay mali, isulat ang mali at ilagay ang tamang sagot. Nagkalinawagan na ba tayo, class? Mabuti. Ngayon, yan lamang ay 5. 1 hanggang 5. At sasagutan niyo yan sa 15 minuto. Maaari na kayong magsimula. Okay, naubos na ang iyong oras at ipasa ang iyong mga papel sa harapan. 1, 2, 3, 4, 5. Mabuti. Naisagot niyo ba lahat, mga bata? Mabuti. At naisagot niyo lahat. Bukas ko ito isasauli para malaman ang iyong mga punto. Malinaw ba? Mabuti. Ngayon, sino ang makapagsabi kung ano nga ba ulit ang karunungang bayan? Sinong sasagot? Okay? Ang karunungang bayan ay tinatawag ding kaalamang bayan. At ito ay isang uri ng panitikan na nagpapahayag ng kaisipan, pangyayari at tradisyon ng isang lipunan o pangkat. Magaling at kayo ay nakaintindi sa ating paksa. At mayroon ding iba't ibang uri ng karunungang bayan. Ano nga ba ito? Una ay ang salawikain, sawikain, kasabihan, bugtong at palaisipan. Magaling, mga bata. Bigyan ang iyong sarili ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ngayon, panghuling tanong. Mahalaga ba na pag-aralan natin ang karunungang bayan? Oo o hindi? Sino ang moo?
Sino ang hindi? Walang hindi. Lahat ay oo. Sino ang makapagbibigay pa ng iyong ideya? Bakit oo ang iyong sagot? Tama. Dapat nating pag-aralan natin ang karunungang bayan dahil ito ay isa sa naging pundasyon ng ating pagka-Pilipino. Hindi lamang ito simpleng grupo ng mga salita, kundi ito rin ang mga kaalaman na nagbibigay ng aral sa atin at mga importanteng pananaw sa buhay tulad ng kasabihan, idioma at salawikain. Mga bata, huwag kalimutan na pahalagahan at pag-aralan natin ang karunungang bayan. Dahil ito ay isa sa naging pundasyon ng ating pagka-Pilipino. Ngayon, para sa inyong takdang aralin. Bibigyan ko lang kayo ng sagutang papel. Okay? Basahin natin sabay-sabay ang panuto. Sabihin mo nga. Ito ay ang title sa iyong takdang aralin. Okay? Basahin natin ang panuto. Isulat sa loob ng kahon ang mga kaalamang natutuhan mo tungkol sa mga karunungang bayan. Magbigay ng tig-2 halimbawa. Ilang halimbawa lamang? 2. Sa iisang kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel na aking binigay sa inyo. Meron na ba lahat ng sagutang papel? Sinong wala pa? Okay, lahat na. Ngayon, basahin natin iisa-isa kung ano ang nasa kahon. Una ay ang bugtong. Magbigay kayo ng 2 halimbawa. Sunod ay kasabihan. Magbigay rin kayo ng 2 halimbawa. Sunod ay sawikain, palaisipan at salawikain. Magbigay kayo ng tig-2 halimbawa. Ngayon, ano kaya ang tawag nitong bugtong, kasabihan, sawikain, palaisipan at salawikain, mga bata? Ito ay ang karunungang bayan. Magaling, malinaw na ba kung ano ang iyong dapat gawin para sa iyong takdang aralin? Okay, mabuti. Ngayon, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na kayong umuwi, mga bata.